Okay, sa mga nagtatanong kung paano ginagawa yung minutes ng barangay session, madali lang naman. Isusulat nyo lang yung mga napag-uusapan sa session at meron lang kayong importanteng detalye na kailangan ilagay katulad nung tingnan natin dito ha. Record natin to. Katulad nung headings, syempre lalagay nyo ng headings yan. Ganito. Ayan. So, yung Republic of the Philippines, province of, yung probinsya nyo, municipality nyo, yung barangay nyo. Saka ka mag-uumpisa na magsulat nung excerpts, excerpts of the first regular session of the Sangguniang Barangay of yung barangay nyo, municipality, province, ayan, for the month of November. Held on, bawa na lang 22nd day of November 2023. 9 a.m. at Barangay Session Hall. Ano bang kulang dito? Excerpts from the first regular session of the Sangguniang Barangay for the month of November, held on 22nd day of November 2023, 9 a.m. at Barangay Session Hall. Ayun, yun yung unang bahagi. So, isusulat mo na yung step by step yung mga rules of procedure na natalakay ko doon sa ating video tungkol sa session. Yung step by step ng session. So, yung una nun ay lagyan niyo muna ng title. Call to order. Ayan. Tapos, napunong barangay, call the meeting to order. Ayan. Ganyan lang, simple lang. Tapos number 2, invocation. Singing of the national anthem. Dinidugtungan ko na lang yan para maiksi. Led by kagawad. O sino yung kagawad na yun. Number 3, yung roll call. So, ayan. Barangay Secretary. As instructed by the PB. Ayan. So, the Barangay Secretary called the names of the SB members as instructed by the PB, followed by the determination of quorum by the PB, Kasi mag-determine si PB. At approved by the SB, the majority of the SB members present. Ayan. So, number 4, ayan, reading and consideration of the previous minutes. Okay, so lagyan nyo na ng details, The Barangay Secretary read the previous the minutes of the previous session as instructed by the punong barangay. Ayan. So, simple lang. Ayan.
And pagkatapos ng reading ay privilege hour. So, kung may mag-speech, lagyan nyo lang details. Halimbawa na lang si PB. PB, acknowledge presence of the SB members present. Kung mayroon pang sunod dyan, bawa na lang si Kagawad. Ayan. So, na-interrupt tayo at may dumating na kliyente. Okay, so kung may sasabihin ng halimbawa, si Kagawad, may sasabihin siya. Halimbawa, Kagawad would like to thanks the rest of the SB members for support in her advocacy and programs for children. Halimbawa, gano'n na. Halimbawa, si Kagawad na in charge sa children. Ayan. So, number 6, question hour. So, kung merong mga guest, halimbawa na lang, meron tayong guest ngayong araw, halimbawa galing sa Shell Foundation, halimbawa si Miss Blanc of Shell Foundation. Requested a list of participants to the upcoming fire safety training that will be held on November 30, 2023 at sa lugar yun, sponsored by Shell Foundation. Ayan. So, lalagay nyo lang yung mga kung anong napag-uusapan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ilagay dyan yung hindi napag-uusapan. So, lahat lang ng napag-uusapan. Number 7. And first reading and referral. Okay, so dito sa first reading and referral, kung wala namang ordinance, wala namang draft ordinance na i-refer, edi lagyan nyo lang. None. Sige. Sige, what? Ayan, so, pero kung meron, lagyan nyo na lang draft ordinance number entitled authored by Kagawad. Ayan. Tapos lagyan nyo na dyan yung mga, pwede nyo ibulit yan, bawa yung mga provision, bawa sa section number 1. Ayan. Lagyan nyo yung mga importante na nakasaad doon sa draft ordinance. Isulat nyo lang yung detalye, yung details. Ilagay nyo yung pinaka-importante lang. Huwag nyo lahatin kasi mapupuno yung inyong logbook. Ayan. So, Pasko na. Sunod niyan ay committee reports. Ayan. Bawa na lang si Kagawad. Ganito. Reported the recently concluded BAUSI training. Ayan. And seminar for women. Ayan. So, kunwari si Kagawad in charge on BAUSI ito, si BAUSI desk officer natin. Ayan. Tapos with attendees, about with 109 attendees, 10 of which are solo parent. Ayan. So, lagay nyo na lang yung iba pang details. Dito naman tayo sa number 9. Tama ba? Tama ba numbering ko? Okay, number 9 ay calendar
of business. Ayan. So, yung unfinished business muna. Unfinished business. Ayan. So, sulat nyo na lang dyan yung details ng mga hindi pa natapos na business nung nakaraan at pinag-usapan ulit. Ayan. So, na-interrupt na naman tayo. Ayan. Isusulat nyo nga yung unfinished business, yung mga pinag-usapan ng nakaraang session pero hindi natapos at kailangang pag-usapan ulit. So, lagay nyo lang yung details, po. Doon na tayo sa calendar, business for today, Business for today. Okay, dito, ilagay nyo na, i-bullet nyo na yung mga pag-uusapan ngayon. Halimbawa na lang, yung fire safety training na paparating, sa fire safety training. Halimbawa na lang, collection of garbage in Zone 6 needs improvement. Ayan. So, ilagay nyo na lang yung iba. Tapos, sa baba, ilagay nyo approved by the majority of the SB members present. Ayan, nagtanong-tanong ako tungkol dun sa approval ng agenda or yung calendar of business. Sa munisipyo daw, sa LGU, bago pa man dumating yung araw ng session, ay meron na silang proseso sa pag-a-approve ng agenda. So, before pa man magka-session, ay inikot na yung agenda, pinaikot na sa members ng Sangguniang Bayan at pinapa-approve na nila. Kami dito sa barangay ay doon na, on the spot na yung approval ng agenda. Po. Ayan. So, pagkatapos ng approval na yun, ay mag-umpisa na tayo dun sa deliberation. Yung deliberation. Ayan. Ang ibig sabihin ng deliberation, pag-uusapan na nila yung mga topic, yung mga agenda. So, syempre, uunahin mo yung first topic. Or depende sa kapitan kung alin ang gustong unahin. Or depende sa majority na SB members kung alin yung uunahin nilang topic. Halimbawa na lang, inuna nila nga yung fire safety. So, ilagay nyo na yung details, Halimbawa, si Kagawad. Ganito, nagsuggest to use the old plaza as venue. Ayan. So, yung iba pang mga detalye, lagay nyo na dyan. Halimbawa na lang si PB. PB instructed the barangay treasurer to look for fund in the budget for catering. Okay, so sa pagkakataong ito, dapat pala pinunduhan to ni Shell Foundation kasi sila yung Okay lang. So, sample lang naman yun, Ayan. So, ganon. Isunod-sunod nyo lang. So, titingnan naman nila yung minutes mo. Po. At pagkatapos niyan, kung merong others, ay i-approve din ng majority of SB members. Pero kung wala na talaga, meron ng kagawad na mag-a-adjourn. Halimbawa, si kagawad, ganito, motion to adjourn the meeting. Seconded by Kagawad. Ganyan. Ayan. So, pagkatapos niyan ay lagay nyo din sa baba. Meeting adjourned at 11:30 a.m. Tapos, lagay nyo na yon prepared by yung pangalan ng secretary. Pangalan nyo. Barangay secretary. Okay. So, pipirmahan nyo yan. So, ganun lang naman gumawa ng minutes sa session. Pero, hindi na namin ito tinatype. Pwede namang i-type para formal. Pero ako hindi na ako nagta-type kasi madodoble lang eh. Pag nag-submit kasi kami nito sa accounting, halimbawa, kasi
Sa accounting, nagsasubmit kami as attachment sa pagpapalabas namin ng honorarium, kung kami mag-o-honorarium. So, kailangan naka-attach yung session kasi hindi kami pwede mag-honorarium na wala kaming session. So, ang hinihingi nila, yung may mga pirma, So, kung itatype natin to at i-attach pa rin natin yung Xerox copy nung nasa logbook na meron nga mga signature nila, yung may mga pirma nila, ay madodoble lang. So, hindi ko na tinatype. Sinaserox ko na lang yung nasa logbook. At hindi naman na nagre-reklamo si accounting. Anyway, sa logbook kasi, sinisingit ko na dito sa taas yung attendance nila. So, nakalagay na dyan. Ililista ko lahat dyan. Lahat ng members ng SB. So, yung pipirma, yun yung present. Yung hindi pumirma, ibig sabihin absent. Ayan. So, ganun lang yung minutes sa session. Iba naman yung minutes sa barangay assembly. Pag barangay assembly naman, bago pa man dumating yung araw ng barangay assembly, ay nagbababa na ng memorandum si DILG. Kung saan nakalagay yung procedure ng barangay assembly. So, dun nyo na ibabase yung programa nyo, yung program nyo ng barangay assembly. So, nandun naman yung pagkakasunod-sunod, yung mga dapat talakayin sa barangay assembly, nandun. Ang barangay assembly may open forum yun. So, nakalagay yun dun sa program. Tapos, ang ginagawa ko, pag gagawa ko ng minutes, yung program, ine-edit ko na lang. Dun ko na nilalagay yung detalye na pag-usapan sa barangay assembly. Anyway, take note po na ang barangay assembly ay 2 beses na ginagawa sa isang taon. First semester at second semester. Ang first semester, kailangan gawin siya ng March. At ang second semester, kailangan gawin ng October. So, ang nire-require o piniprefer ni DILG, dapat gawin ito ng weekend, Saturdays and Sundays. Ayan. So, bago mag-barangay assembly, ida-download nyo yung memorandum galing sa DILG. Ida-download nyo yung message ng SILG kasi babasahin nyo ng ating DILG officer sa barangay assembly. Ida-download nyo rin yung design ng TARP. Kasi yun yung ipapaprint nyo para yun yung ilalagay nyo doon sa tarpaulin sa barangay assembly. At pagkatapos ng barangay assembly, magsasubmit ka kay DILG noong attendance. Yung picture ng attendance. At kung ilan ba yung babae at lalaking attendees, ilan ba yung total. Kasi pinopromote na rin nila yung gender-based approach sa governance. So, kailangan laging binibilang natin yung babae at yung lalaki. At magsasubmit ka rin ng program at ng minutes. At ng mga pictures ng barangay assembly. Kasi kailangan yun. Nire-report yan sa DILG. Ayan. So, sana nasagot yung mga katanungan nyo tungkol sa minutes. Siya nga pala, hindi ko alam kung ito yung ginagawa sa ibang barangay. Pero kami dito, at nakita ko rin dun sa ibang mga katabing barangay, ay ganito rin yung ginagawa. At wala namang reklamo yung mga pinagsasubmit na namin. Ayan po. So, hindi naman talaga yung minutes ay isusulat nyo yung halimbawa 9:30, 9:40, ganun. Hindi naman. So, yung details lang nung napag-uusapan. So, kung meron pa kayong katanungan, patanong na lang sa comment section. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po sa ating channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli, astig na sek.